Mga kalapatids, nagsusuka na oh. Itong isang ibon na to, ayan. Dumumi na mga kalapatids. Tignan nyo yung sinuka oh. Ang laki. Ang laki ng tapeworm. Nakakilabot. Hanggang dun sa may poop tray sa baba, meron pa oh. Ang lalaki. Taba, mas mataba pa dun sa daliri nung ating ibon. Sipin nyo, yung mga ganyang tapeworm at yung mga itlog-itlog nyan, may papasa nila sa mga sisiw nila na susubuan, makikiagaw dun sa nutrient sustansya na ibinibigay natin sa kanila. Kamusta kayo mga kalapatids? Maligayang pagbabalik dito sa ating munting tambayan, Chocobulok TV. Medyo matagal-tagal din natin hindi naasikaso itong ating mga alagang ibon na panlipad na narito sa ating Flyers Slope dahil sa ilang kadahilanan, pangunahin na dyan yung ating kalusugan. Subalit ngayon magsisimula na yung training para sa South Derby Race, kailangan nating humabol at ihanda yung ating mga alagang posibleng ililipad natin. Napipisil nating ilipad, ito yung si Tifa, dating pares ni Jessie. Tapos ito si Naruto, courtesy of Boss Katzman ng Kingdom of Saudi Arabia. At sa pagkukondisyon, ako hindi mawawala dyan mga kalapatids. Siyempre yung pagpupurga, ito gagamit tayo ng mabilisang pamamaraan. Ito yung gagamitin nating brand natin sponsored dyan mga kalapatids. At sa mga kalapatids natin na kanubi na nagtatanong kasi dun sa ibang lugar hindi naman available yung ganitong produkto o yung ganitong brand. So ano daw ba pwedeng gamiting pangpurga sa kalapate? Mga kalapatids, kahit anong pampurga, basta pang kalapate, basta pang ibon, pwede yan sa ating mga alaga. Doon sa mga ibang kababayan natin, kalapatids na nasa probinsya, wala yung mga brand na pang kalapate, kadalasan pang manok. Huwag kayong mag-alala mga kalapatids, meron tayong ginawang video kung paano gamitin sa kalapate yung pangpurga para sa manok. Advance reminder lang mga kalapatids, panoorin yung maigi at intindihing mabuti yung nasa video dyan sa ilalagay ko sa ating screen, and then yung link nyan ilalagay ko rin doon sa description. I-click yung nasa upper right corner na yan. Kailangan yung intindihin at unawain yung nilalaman ng video na yan, parang sa ganun hindi mapahamak yung inyong mga alagang ibon. Medyo delikado kasi yan pagka hindi ninyo naibigay yung tamang dosage. Syempre automatic na yan mga kalapatids, pag gagamit tayo ng capsule kailangan nakapasting yung ating mga alaga. Ano ba yung fasting na yan? Yan yung hindi natin sila pakakainin o kailangan matiyak natin na walang laman yung kanilang butchi. Kahapon ng umaga pinakatuka ko itong mga to, then nung hapon hindi ko na sila pinakain. So ngayon expected na walang laman yung mga butchi niyang mga yan. Okay na okay para subuan natin sila nito. At ganoon din, nilinis ko na rin yung kanilang kulungan. Ang dahilan kaya nilinis ko muna yung kanilang kulungan, maging yung sahig na ating saluhan ng kanilang dumi, para mabilis kong makita kung merong infestation o kung gaano kalala yung infestation ng mga parasite or worms sa kanilang bituka. Ang tendency kasi kapag sinubuan natin sila ng capsule na pampurga, magsusuka yung mga yan, isusuka nila o ilalabas nila yung mga worms na nandun sa crop nila, at kung nandun naman sa kanilang lower digestive system, sa kanilang mga bituka, idudumi nila yun mga kalapatids, at makikita natin yun sa kanilang mga droppings. Doon natin malalaman kung marami silang parasite sa kanilang katawan. Gaya na nakikita nyo, naglilimlim tong mga to, may mga itlog yan. So mabalik tayo dun sa katanungan ng ating mga kalapatids na kanubi na pwede bang purgahin yung mga alaga nating breeders. Kasi nangyayari talaga yan minsan nakakaligtaan natin o minsan nagigipit tayo sa sitwasyon, hindi natin napupurga yung ating mga alaga bago sila pagsamahin. Sa ilang dahilanan nangyayari talaga yan. Sa mga big lop, bihirang mangyari yan dahil nga may sistema sila, mayroon silang mga materyales at may mga lokman sila na talagang nakatutok sa kanilang mga alaga. So balik tayo dun sa katanungan, pwede bang purgahin yung mga alaga nating breeders na naglilimlim na ganyan? Bago natin sagutin yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin mo na subscribe button at notification bell para updated ka sa ginagawa nating kwentuhan. Totoo, medyo talagang hirap tayong gumawa ng mga video sa pagkakataong ito dahil nagpapagaling pa tayo. Pero sa pamamagitan ng like at comment ninyo mga kalapatids, mas lalo tayong mamomotivate at sisipagin tayo sa pag-upload ng videos. Hindi tayo veterano, hindi tayo eksperto, at lalong hindi tayo henyo sa ginagawang pag-aalaga. Ang sa atin lang, ibinabahagi lang natin yung mabuting karanasan natin na meron naman positibong resulta sa ginagawa nating pag-aalaga. Namamalagi mga kalapatids na kanubi na dapat bago nyo pagsamahin o parisin yung inyong mga ibon, na-cleansing nyo na o na-kondisyon nyo na yung kanilang panloob at panlabas na sistema. Matiyak nyong malinis yung inyong mga alaga bago sila i-breed. Pero kung nakaligtaan at hindi talaga naiwasan, ang tanong, pwede pa bang purgahin yung ating mga alagang breeders? Ang sagot mga kalapatids,
pwede, pero may timing yan mga kalapatids. Gaya nito, hindi ko yan napurga. So ang ginagawa ko, hinihintay ko munang ilabas niya yung dalawang itlog. Hindi ako nagpupurga nang hindi pa siya nangingitlog. Para sa ganon, hindi maapektuhan yung pagdevelop niya dun sa itlog at hindi rin maapektuhan yung mismong itlog sa loob ng kanyang katawan. Ngayon, kung nailabas niya na yung itlog, ayun, dun na pwedeng purgahin yan mga kalapatids. Pero timing pa rin mga kalapatids dahil alalahanin natin na yung crop milk na dinedevelop nila dun sa kanilang crop, na yun ang isusubo nila at ipapakain sa kanilang mga sisiw kapag napisa, na de-develop ang crop milk mga kalapatids. Couple of days bago mapisa, ayan, nagde-develop na yung kanilang katawan ng crop milk. Bakit natin nabanggit yan? Dahil hindi maganda na subuan sila ng pampurga sa ganong klaseng period. Dahil makakaapekto yung chemical na gamot dun sa kanilang crop milk na maaari nilang maipasa sa mga sisiw nila na nako, napaka maselan pa pagka bagong labas sa itlog. Maaaring ipapahamak nila. Kaya sa mga kanubi natin dyan, ay napakahalagang ilista ninyo o i-track ninyo, i-record ninyo yung araw, yung petsa ng pag-itlog ng inyong mga alaga at yung approximately kung kailan mapipisa. Kagaya nito mga kalapatids, ayan, nilista ko, inilabas siya December 2, tsaka yung isang itlog December 4, hatch o mapipisa yung itlog, ayan, December 20 to December 22. So anong petsa na ngayon mga kalapatids? December 15. So matagal-tagal pa bago mapisa yan. Magandang pagkakataon para isingit yung pagpupurga sa kanila para pagdating ng araw na mapisa na to, alam natin na wala ng parasite sa kanilang mga bituka na maaari nilang maipasa sa kanilang mga inakay na mapipisa. Kaya sigurado natin na walang kahati sa sustansya yung ating mga alaga. Okay mga kalapatids, di na ako magpapatumpik-tumpik pa, pupurgahin na natin yung ating mga alaga. Siyempre, idadamay na rin natin yung naririto sa ating breeders area. Etong dalawang to, pupurgahin din natin yan dahil medyo matagal-tagal pa yung expected hatch. December 23 pa, so medyo matagal-tagal pa. Purgado rin to, ito rin na kinukondisyon natin. Bago natin ibalik, pupurgahin natin dahil ipapares natin dito sa ating Vandenbroek, yung tatay ng ating 6 overall champion. Alright? So, susubuan na natin to mga kalapatids. Dahan-dahan lang sa pagsusubo at kapag nasa lalamunan na nila yung capsule, hagurin pababa ng dahan-dahan yung kanilang lalamunan para masiguro natin na hindi nila mailuluwa yung gamot na ating ibibigay at talagang bababa dun sa kanilang butchi. At habang nagsusubo tayo ay sasamantalayin ko na rin yung pagkakataon na i-shoutout yung ating mga kalapatids na solid supporters na hindi nawawala dyan sa ating comment section. Sir Donald Donato, Roland Pion, Jubert Ferrer, Alisa Jabat, Dixon Manalo, Ansis Bermejo, Ariel Inocencion, Sir RV, Janro Bolaños, Ian Valdez, Michelle Angeles, Mark Siapno, Diego Salinas Jr., Jay Anacion, Team Capredi Vlog, Can Caranza ng Canlop, Natividad Alex, MJ Channel, Sinakulo Official, Mark Nathan ng San Pedro Laguna at kay Sir Julius Cabrito Sagun. Sir, PM mo ko tungkol dun sa Grisel. At speaking of Grisel, ayan, yung ating kalapatids na si Sir Jonski na nanalo ito nung ating huling parapol at ang napanalunan niya ay yung kapatid ng ating 6 overall champion. Kulay Grisel din yon at yun ang inililipad niya dyan sa Cavite na nag-perform daw sa kasalukuyan. So sana mag-perform at makatapos, makadulo yung ibon na inililipad. Good luck sa iyo, Boss Jonski. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pakikitambay panonood dito sa ating channel. Susubukan na natin yung ating mga alaga, 6 dito sa ating flyer slope at 4 dito sa ating breederan. Mamaya-maya lang mga kalapatids, pag natunaw yung capsule sa kanilang butchi, maaaring makita natin silang nagsusuka. Natural na reaction ng kanilang katawan yun dahil nga medyo matapang yung gamot. Medyo nakaka-stress yun sa kanila, kaya mamaya-maya bilang tayo ng mga 2 oras, doon natin sila bibigyan ng tubig. Mas maganda ang ibigay ninyo mga kalapatids sa kanubi pag nagpurga kayo, yung tubig na may electrolytes para nang sa ganun makabawi sila dun sa stress na nangyari sa kanila, epekto ng gamot. Patutukain na rin natin sila noon, pero konting-konti lang mga kalapatids para lang kahit papaano may laman yung kanilang butchi at kung masusuka sila, di naman sila mahirapan at masaktan. Then mamaya-maya yung mga droppings na ilalabas nila, malamang makakita tayo dyan ng mga tapeworms o kaya roundworms. Yung pinworms kasi ano yun microscopic yun pero malamang yan may makikita tayong parasite at
Pagka nakakita tayo nun sa kanilang mga dumi, satisfying mga kalapatids, dahil alam natin na na-eradicate yung mga parasite sa kanilang bituka. Okay mga kalapatids, maraming salamat sa inyong pagsama, pakikipagkwentuhan at pagtambay dito sa ating munting tambayan, Chocoball of TV. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ulit, mag-subscribe na, hit nyo na notification bell para na sa ganun updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan, nakapupulutan ng kaalaman. Mag-like, comment, share kung nagustuhan mo ang video, at pasuportahan ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Sa susunod natin pagkikita. Paalam! Ipitikin pa tayo.